Yung sama ng ugali ni Diwata talaga pala. Kaya deserve niyang mabas talaga. Darating yung panahon, ang araw na wala nang pipila dyan sa Parisan mo. Sa dami ng basher ni Diwata. Ang sama ng ugali mo. Simpleng pa-picture lang naman, ilang fans. Ano nang ginawa mo? Lumaki ng ulo talaga ng Diwata. Ang sama na ng ugali. Ang sabi, lumaki na daw ang ulo ni Diwata. Eh ikaw, anyari sa'yo? Mukhang lumiit yung utak mo. Paalala, pag pumunta kayo dyan kay Diwata, si Diwata ay nagmamanage ng negosyo niya. Business po yan ang inaasikaso ng Diwata. Pag lumabas siya diyan sa opisina niya ngayon, alam natin na maraming nakaabang. Picture dito, vlogger doon, vlogger dito. Paano yung negosyo niya? Diyan sa negosyo niya, siya yung pinakaulo at nagmamanage diyan. Inaalam niya kung ano yung kulang, okay ba yung pagkaluto. Diba? Ganun sa negosyo. Siguro hindi alam paano magnegosyo tong taong to. Kaya ang gusto ni Diwata ay magkaroon ng time management. May oras sa pagpicture, may oras sa pag-interview, may oras dapat, may oras siya para magpasahod ng tao, may oras siya para i-check niya yung mga niluluto, yung kulang, ganon. Eh may inaasikaso nga yung tao. At hindi naman araw-araw naman nagbibigay siya ng oras talaga diyan na nagpa-picture, nagpa-interview pa nga. Eh ikaw, ngak-ngak ka ng ngak-ngak diyan. Hindi mo alam, baka hindi mo alam na tao din si Diwata. Tao din 'yan, napapagod. Anong oras siya nag-uumpisa? Aga-aga hanggang gabi. Gusto mo pala, kung ikaw pala nasa kalagayan ni Diwata, gusto mo umaga hanggang gabi, picture-picture, interview sa mga vlogger? Yun ba ang gusto mong mangyari? Bagsak ang negosyo mo pag ganun. Tapos sasabihin mo, deserve ni Diwata magkaroon ng basher. Kahit sino may basher. Kahit anong gawin mo dito sa Pinas, mabuti man o masama, may basher. Lalo na pag umangat ka, may basher. May magagalit pag yumaman ka. Tandaan mo yan. Tapos sasabihin nyo, balang araw, walang pipila. Yung mga tao dyan, karamihan pumunta para kumain. Hindi, lahat dyan pumunta para magpa-picture. Yung iba dyan, pag may pagkakataong magpa-picture. Eh kung ayaw lang magpa-picture kayo dahil busy, nakita nyo naman, hindi naman nakaupo lang yan si Diwata dyan na walang ginagawa. Tapos sabihin nyo, dahil hindi magpa-picture ay wala nang pipila. Walang basher. Eh pupunta ka lang pala dyan para magpa-picture. Eh yung mga pumupunta dyan ay para kumain, nagugutom, at dyan sila nakakatipid. Oh, ikaw, baka sabi kang lumaki ng ulo ni Diwata. Ikaw, lumiit yung utak mo. Diba? Eh, tanggalin yung inggit sa katawan. Diba? Tanggalin mo yung inggit sa katawan. Isip-isip din bago mambash, no? Isip-isip din paano bago ilabas yung inggit mo kay Diwata. Isipin mo na may punto yung mga pinagsasabi mo. Kahit sino naman napapagod. Kahit sino naman kailangan din ng oras para sa sarili. Sus. At alam naman nating lahat sa sobrang dami ng tao dyan, labas-pasok dyan. Oras-oras, minu-minuto, labas-pasok yung mga tao dyan. Eh kung hayaan niya mag-picture-picture mula umaga hanggang hapon, magiging successful ba siya? Magiging successful ba yung business niya? Diyan din siya sumikat, hindi lang sa vlogger. Kung hindi, dahil dyan sa business niya na maraming naka-appreciate dahil sa sobrang mura, nakakabusog pa. Busog na busog ka pa sa halagang 100, di ba? Tapos kung pabayaan niya yan, o kung may nagka-problema doon, mababas siya doon. Dahil na busy siya sa pagpipicture. Sus, mukha nito.